Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala uli si King Coffee. Welcome muli sa aking channel. So, ano ba pag-uusapan natin sa araw na ito? Ang pag-uusapan natin ay kung magkano ba ang budget ng isang OFW sa isang buwan. Kumbaga yung pinaka-allowance na binibigay sa iyo ng kumpanya mo. So, yan ang pag-uusapan natin sa araw nito. Pero bagong lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. King Coffee nga pala. Hihit natin ang 1 million subscribers. Samahan nyo ako. Okay guys, tara simulan na natin. So, katulad ko, diba, nagtatrabaho tayo dito sa Saudi Arabia. So, bawat company kasi merong niyang binibigay na allowance sa iyo. Depende na lang kung paano ang agreement nyo ng kumpanya. Pero usually, kadalasan kasi, sagot na ng kumpanya ang iyong pagkain at accommodation. Pero depende pa rin yan sa iyo. So, magkano nga ba ang kailangan budget ng isang empleyado o isang OFW dito sa atin, dito sa Saudi? So, based on my experience, syempre, sa simula, nagsisimula yan, binibigyan ka ng kasama na package na. Kumbaga, libre na pagkain mo, pero depende rin niya sa kumpanya. Meron kasi nagbibigay ng food allowance, separate yan. So, magkano nga bang usually binibigay na food allowance sa isang empleyado sa isang kumpanya? So, kadalasan kasi merong binibigay ng 300 to 500 dyan sa mga starting. Pero depende naman yan sa iyo kung paano mo yung iba-budget. Maliban sa food allowance ay binibigyan ka pa ng mobile allowance o transportation allowance, pero depende pa rin niya sa package na nakapaloob sa iyo, sa usapan nyo ng employer o sa kontrata na iyong pinirmahan. Pero tulad nga ng sinabi ko, as regular employee, kadalasan binibigyan ka ng 300. So paano mo ba pagkakasya ng 300 sa loob ng isang buwan? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. So unang-una, syempre, so bibigyan kita ng breakdown para mas madali mo siyang ma-budget. Unang-una, bibili ka ng bigas. Kadalasan kasi sa bawat company kasi meron yung refrigerator. So kung bibili ka na ng bigas, tapos bibili ka ng ulam, magkano ba ngayon ang ulam na nakapaloob ngayon dito sa Saudi? Kumbaga, magkano ang kilo ng isda, magkano ang kilo ng manok o sa baka. Ngayon yung 300 ba yan kasya ba sa iyo yan? Depende na lang sa iyo kung gaano ka kalakas gumastos. Tapos kadalasan, separate din yung mobile allowance mo. So, depende na rin sa iyo kung depende sa position mo kung kailangan mo ba ng mobile allowance sa nature ng trabaho mo. Tapos yung transportation allowance. Pero tulad nga na sinabi ko, depende yan sa package na napirmahan mo doon sa employer mo. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho naman sa mga bahay-bahay, let's say sabihin natin na ikaw ay isang kadama o helper sa bahay, siyempre sagot na ng amo mo, ng employer mo yung personal na pangangailangan mo, labas na yung sa sahod mo. Dapat ganoon. Siyempre, wala ka namang transportation allowance sa food allowance, which is sagot na ng employer mo. Ngayon, kung ikaw nagtatrabaho, let's say sabihin natin na katulad ko na sa ibang kumpanya o sa private company, ang magiging kakalabasan yan, dalawa lang yan eh. It's either sagot na ng kumpanya mo yung pagkain mo o kasama ka nakapaloob ka sa food allowance. So, sa previous company ko kasi sagot na ng kumpanya yung pagkain ko. Kasi may tinatawag tayong mess hall. Doon kami kumakain ng breakfast, lunch, saka dinner. Hindi na kasamang snack. Siyempre, hindi naman yung kasama talaga. Tayo lang naman Pilipino mahilig sa mga snack. Ngayon kasi, ang nangyari kasi sa akin is may food allowance ako. Yon, labas na yon. Kumbaga, ako na nagpe-prepare ng aking dish o almusal, agahan, tanghalian, saka hapunan. So, paano bang ginagawa ko? Ang ginagawa ko kasi, bumibili na ako sa, for example, 1 month na supply ko ng pagkain. Bumibili na ako ng bigas niya kasi bigas ang pinaka-importante sa lahat eh. Madali lang yung ulam. So, sa ulam naman, ang ginagawa ko is, bumibili na ako ng isang stockan sa loob ng 1 week. Every week namimili ako kasi unang-una may rep naman tayong ginagamit. So, provided yan ng company. Yun, nag-i-stock ako doon. Tapos, ang ginagawa ko is, yun, luto-luto hanggang sa, para at least kahit pa paano makatipid ka kung bibili ka ng isang bultuhan for the 1 week or depende na sa'yo kung whole month ang gusto mo. So, ganoon, pinagbabudget natin yan. Ngayon, sa mobile allowance, sa transportation allowance, isagot naman yan ng kumpanya sa transportation. Kung ikaw naman ay leave out o tinatawag nilang hindi ka sagot ng accommodation, bibigyan ka naman ng kumpanya niya ng, depende sa usapan nyo kung ilang percent ng sahod mo o magkano talaga binibigay sa'yo pag ikaw ay leave out. So, yun guys, gano'n lang naman kasimple ang magkano budget natin sa isang buwan. So, depende na rin sa iyan. Dito lang yan sa Saudi Arabia. Ewan ko lang kung paano bang style sa ibang bansa o sa ibang, katulad na let's say sabihin natin sa Europe. Ang alam ko, gano'n din naman provided din yan ng company.
So guys, sana may natutunan kayo at kung meron kayong isa-suggest sa mga sinabi ko, may kakulangan sa binanggit ko dito sa vlog nito, suggest lang kayo, comment lang kayo. Pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, King Copid nga pala, para maging updated kayo sa lahat ng mga iba-vlog natin regarding dito sa pinagagawa natin dito sa trabaho natin o nature ng trabaho natin dito sa Saudi Arabia. So paano guys? Hanggang sa ulitin ha. Paalam!